Normal na sa Japan yung mga ganitong klaseng daan. Yung tipong magdududa ka kung maganda ba yung pupuntahan. Pero dahil nasa Japan ka, sa biyahe pa lang itulog mo na yan. Dahil pagising mo, ganito naman kaganda ang iyong dadatnan. Ako nga pala si Jangkun, puro gala kaya walang ipon. Sa unang tingin parang patak lang ng kandila. Sobra talaga akong namangha kung paano nila to ginawa. Kung gusto mong malaman kung saan to sa Hokkaido, tara, kwento ko sa'yo. Kung bakit sinadya naming alas 2 ng hapon pumunta rito, malalaman mo sa kwento. Bago ka nga makarating doon sa main attraction ay dadaan ka muna dito sa maliit na museum. Pero pwede ka naman dumiretso doon. Wala lang, pinahaba ko lang. Kung sa bawat lugar na pinupuntahan mo ay nagkukulik ka ng stamp, narito kasi yon sa loob ng museo. Para mas maunawaan natin ang kwento, ganito kasi yan. Nung unang panahon pa ng Hapon, ito ay bundok na pumutok, kaya naging lawa. At sa tinuturo ni ate yung kinalabasan. Iba't ibang hayop nga din ang naninirahan dito, katulad ng mga ibon na to at itong best friend mo. Fox, owl, rabbit, bear. Nasa unang tingin mukhang totoo pero hindi pala. Parang yung kaopisina mo. Lahat ng ibon dito makikilala mo at kung gaano kalakas yung kanilang paghuni. Kaya kahit hindi bata, tuwang-tuwa. Ayaw, di ma. Ice Festival nga pala ito sa Lake Shikutsu. Bago ka makapasok dito ay kailangan mong magbayad ng 1,000 yen. Pero kung first time mong makarating at makakita ng ganito, sulit yan. Isipin mo na lang, isang oras mong pagtatrabahuhan yan. Baka laki ng sahod ah. Masyado akong naintriga na para bang bida-bida. Kaya inakyat namin ang pinakamataas na obra. Kahit sa sobrang daming tao ay hindi man lang umuga. Iba talaga kapag Japan ang gumawa. Quality! Nakakain ka na ba ng inihaw na marshmallow? Pwede ka rin magluto habang nakikipagdismisan dito. Abay, mas masarap yun kung may umiikot na isang boting gin. Kung trip mo naman ang soup o noodles, may sabaw pa rin yun. Dito meron. Pambili ang wala, lentik na yun. View sa baba at view sa taas. Boom! Para ka talagang nasa ibang planeta, no? Meron din naman ditong obra na parang kuweba, na kapag pinasok mo, ganito yung itsura. Pero nakadepende ang imahe kung sa anong kulay ng ilaw ang isisindi. Isipin mo na lang, pumasok ka sa mundo ng Encantadia. Pwede ka kumuha ng picture dyan kahit gaano kadami. Pagbibigyan ka naman ng mga sumusunod sa'yo. Pwede ka rin pumila ulit sa likod kung hindi ka pa rin kontento. Iyon ay kung malaki pa ang storage ng cellphone mo. Pagmasdan mo ang itsura nito kapag may araw. Dahil ganito ang itsura niya sa gabi kapag may ilaw. Marahil ngayon, alam mo na ang sagot kung bakit alas 2 kami pumunta. Para isahan lang ang biyahe, nakatipid pa. Mas maganda naman yung hapon ka na pupunta. Kasi pagsapit ng alas 5 ay medyo madilim na. Para sa akin lang naman yun. Dahil kung trip nyo pa rin magpabalik-balik, trip nyo pa rin yun. Mamamangha ka talaga sa ganda ng lugar, lalo kung ma-appreciate mo kung ano yung mga nandito. Yung tipong magpapasalamat ka sa itaas. Dahil sa pagbibigay ng talento sa mga taong nakaisip nito. Para sa akin, hindi lang ito lugar na may atraksyon, kundi lugar kung saan pwede kang huminga. Lalo kung naisip mo 2 linggo pa bago sahod, wala ka ng pera. O siya, hanggang dito na muna ang aking kwento. Maraming salamat kung umabot ka dito. Para sa mga darating pang kwentong Japan ko, huwag mong kalimutang mag-follow.